Hello at welcome sa Cloud D Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ladybug and Cat Noir Awakening. Bago tayo magsimula ay mag-iwan lamang ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang matandang tagapagbantay na nagngangalang Wang Fu. Ipinaliwanag niya ang mapaghimalang mga mahiwagang gems na pumuprotekta sa kasamaan sa mundo. Ang bawat gems ay lumilikha ng tulad ng paro-paro na kayang gawin halimaw ang tao. Samantala siniwalat naman ni Wang na ang magkaribal na bayani ay kailangan magkaisa upang mapigilan ang kasamaan. Sa kasalukuyan ang babaeng nagngangalang Marinette ay papasok sa unang araw niya sa paaralan. Tinanggihan niya ang alok ng ama niya na kumain ng agahan at ihatid siya nito sa paaralan. Pinayuhan siya ng kanyang ina na pakinggan kung ano ang sinasabi ng kanyang puso. Nang makarating na si Marinette sa paaralan ay nahihiya at kinakabahan siya. Di sinasadyang nabangga niya ang bully sa kanilang paaralan na nagngangalang Chloe. Nagalit ito nang matapunan ang kanyang damit ng kape. Pinagsabihan niya si Marinette subalit nang mapansin niya na may kamera ay bigla itong naging mabait. Naging kaibigan niya ang babae nagngangalang Alia matapos mapigilan ang pag-aaway ng dalawa. Sa mga pagkakamali niyang nagawa ay pinapalakas naman ni Alia ang loob ni Marinette. Dahil sa sila ay magkaibigan na ay nakiusap si Alia na tawagan siya nito. Samantala, inaalala ni Gabriel ang madilim na nakaraan niya dahil sa pagkamatay ng asawa nitong si Emily. Nais niyang makita ang asawa niyang suot ang damit na kanyang ginawa, at sa sandaling ito ay naalala niya ang isang mahalagang artepakto na tila kakaiba ito, kahit ang tagapangasiwa nito ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Sa paaralan, ang mga estudyante ay may mga sinasabing hindi maganda kay Marinette habang naglalakad ito papunta sa kanyang locker. Nilapitan siya ni Chloe at iniinis nga siya nito. Nagawa naman niyang makatakas patungo sa silid-aklatan. Dito niya nakilala si Adrian ang sikat at gwapo sa paaralan. Dahil dito nagkaroon si Marinette ng paghanga kay Adrian, habang pinagmamasdan niya ito ay aksidente siyang natumba at agad naman siyang tinulungan ni Adrian. Ang secretary ng kanyang ama na si Natalie ay ipinaalam kay Gabriel ang schedule nito at higit sa lahat ang hapunan niya kasama ang anak niyang si Adrian, subalit tumanggi ito at sinabi na abala siya sa kanyang trabaho. Ipinaalala ni Natalie na kailangan siya ng anak nito, subalit sumagot ito na huwag makialam sa kanilang pamilya. Humingi ng tawad si Natalie kay Adrian, gayunpaman ay alam na ni Adrian ang mangyayari. Naglakad si Adrian hanggang sa makarating siya sa isang teatro kung saan naalala niya ang kanyang yumaong ina. Kinuha niya ang lumang player at binati ang ina na maligayang kaarawan. Sa sandaling ito ay nakatitig si Gabriel sa larawan ng kanyang asawa. Naalala niya ang sinabi ng makapangyarihang artifact na ang tanging kapangyarihan lamang ng Ladybug at Cat Noir ang makapagbabalik ng buhay ng kanyang asawa, at mangyayari lamang ito sa isang kaguluhan. Ninilagay niya ang artifact sa kanyang damit at nagpa siya na magpapalabas ng kaguluhan at kadiliman upang maibalik ang kanyang asawa. Naramdaman ni Wang Fu ang panganib kaya naman pinakawalan niya ang dalawang mahiwagang gems na may kakayahan na pigilan ang kasamaan. Samantala ang dalawang gems ay kailangan magtulungan at hindi magkahiwalay. Sa kabilang banda, ginugulo pa rin ni Chloe si Marinette kaya agad siyang tumakbo upang tumakas. Samantala nang mahuli ni Wang Fu ang gem sa gitna ng kalsada, hindi nagdalawang isip si Marinette na tulungan si Wang Fu at nailigtas nga niya ito. Dahil dito siya ang napili ni Wang Fu upang magligtas ng kasamaan sa mundo, hindi naman naniniwala si Marinette at inakala na nababaliw na ang matanda. Kaya muli siyang tumakbo hanggang sa matakasan niya sila Chloe sa tulong ni Sabrina. Samantala, nakakita si Adrian ng itim na pusa sa kanyang silid at matapos umalis ito nakita niya ang mahiwagang gem at ito ang Cat Noir Miraculous. Samantala, isang lalaki ang tinanggihan ng babae na magpakasal, kung saan ginamit ng kasamaan ang galit nito upang magsanhi ng kaguluhan. Siya ay nagbago ng anyo bilang gargoyle na isang halimaw na bato. Dito nga ay di inaasahang nakapasok si Marinette sa hideout ni Wang Fu. Lumapit sa kanya ang isang ladybug at tila nais siyang pasunurin nito. Pagsunod ni Marinette ay natagpuan niya ang hikaw at isinuot niya ito. Nagpakita ang isang nilalang na tinatawag na Kwami. Ipinaliwanag niya kay Marinette ang misyon nito at siya ang ladybug. Hindi naman makapaniwala si Marinette sa kanyang nakikita. Kaya muling pinaliwanag ni Kwami ang kanilang misyon. Subalit tumanggi si Marinette sa alok nito. Dahil sa wala ng oras ay bigla siyang nag-transform bilang ladybug. Ang mahiwagang gem ay dinala siya kung saan may nagaganap na kasamaan. Dito nga ay nakilala niya si Adrian na nag-transform bilang Cat Noir na may kapangyarihan ng pagkawasak. Binalaan niya si Marinette na bumalik at umuwi na ito dahil sa tinatawag niya ang sarili na bayani ng bayan.
at pinagyayabang na siya ang magliligtas sa mundo. Habang nagtatalo ang dalawa ay bigla na lamang dumating ang halimaw na bato. Dahil sa baguhan pa lamang sila bilang bayani ay tumakbo si Cat Noir. Hindi nagtagal ay nahuli siya ng halimaw na bato at inilipad siya. Sinundan naman ni Ladybug ang halimaw upang iligtas si Cat Noir. Sa labas naman ay kumuha ng mga larawan at mga video ang mga tao sa nagaganap na habulan. Samantala gumawa ng kaguluhan ang halimaw sa train station. Nagharap si Cat Noir at ang halimaw subalit malakas ito. Nalaman naman ni Ladybug kung paano gamitin ang kapangyarihan ng gem at nagawa niyang mailigtas si Cat Noir sa tren. Tinamaan naman ng halimaw ng tren kung saan ay bumalik ito sa dati nitong anyo. Matapos nilang matalo ang kalaban ay nagpakita sa kanila ang matandang si Wang Fu. Pinaliwanag niya sa dalawa kung sino talaga sila at kailangan nilang talunin si Hawkmoth, ang nagdadala ng kasamaan sa tao kung saan binabago nito ang anyo ng tao gamit ang kanilang galit, at kailangan din nilang maulo ang mga paro-paro na akuma. Sinabi ni Wang Fu na kailangan nilang magtulungan pareho kundi ay hindi nilang matatalo si Hawkmoth. Dali-dali si Marinette umalis upang umiwi para sa kanilang hapunan. Bago pa makarating ang ama ni Marinette sa silid niya ay nakauwi na nga ito. Pinuri naman ni Kwami si Marinette sa pagliligtas nito sa mga tao. At sa susunod ay magagamit na niya ng maayos ang kapangyarihan ng gem, ngunit natatakot na si Marinette gawin muli iyon kaya binato niya ang hikaw sa bintana subalit paulit-ulit itong bumabalik sa kanya. Samantala, si Adrian ay nakabalik na sa kanyang silid at iniisip si Ladybug at tila nahuhulog na ang loob niya dito, naikwento niya ito kay Havs at kung papaano siya nailigtas ng Ladybug. Sinabi ni Havs na kailangan nilang magtulungan upang maging malakas sila. Dito nga ay nagising si Gabriel at binalalaan siya ni Napolinora na huminto na ito kundi ay mawawala sa kanya ang lahat. Subalit determinado si Gabriel na maibalik ang kanyang asawa, kaya naghasik ng kasamaan si Hawkmoth at nagpadala sa nagaganap na fair. Samantala, ikinukwento ni Alia ang tungkol sa pag-atake ng halimaw ng isang gabi at nagpanggap si Marinette na hindi niya iyon alam, kaya pinakita ni Alia ang mga nakuha niyang larawan sa kanyang telepono tungkol sa dalawang bayani, at sinabi na palagay niya ay magkasintahan ang dalawa. Gayunpaman, may nagaganap na kaguluhan sa bayan na ang Hawkmoth ay nagpakawala ng masasamang tauhan nito na isang magician na babae at isang mime na lalaki, na sinusubukan nakawan ang malaking bangko sa bayan at pagkatapos ay inatake nila ang mga pulis. Ang balita ay kumalat at napanood ito ng mga magulang ni Marinette na nag-aalala dahil malapit lang ito sa lokasyon ng fair, kaya napagpas siya ng ama niya na susubaybayan niya ang kanilang anak. Dito nga ay nagkita sina Marinette, Alia, Adrian at Nino. Niyaya ni Alia si Nino na sumakay ng roller coaster at iniwan nila sina Marinette at Adrian na magkasama. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakikinig naman ang ama ni Marinette sa kanila. Hindi nagtagal ay nakita nila ang ama ni Marinette kaya nadismaya siya dahil sa bigla nitong paglabas habang kinakausap niya si Adrian. Nakatanggap si Adrian ng tawag mula sa kanyang ama na pinapaalis siya sa fair at umuwi na ito. Maya-maya ay nagsimula ng manggulo ang dalawang kalaban sa fair, dahil sa kailangan niyang protektahan ang mahal niya sa buhay ay muling niyang tinanggap ang kapangyarihan ng gem. Dito nga ay muling nag-transform siya bilang Ladybug at kasama niyang makikipaglaban si Cat Noir. Pinuhay at pinalaki ng magician ang lobo upang magsanhi ng kaguluhan at takot sa mga tao. Napagtanto nila Cat Noir at Ladybug na mas malakas sila kung sila ay magtutulungan. Matapang nilang nilabanan ang dalawa sa kasamaan nito at pinigilan nila ang magpapahamak sa mga tao. Ang kadiliman ay umalis na sa katawan ng dalawang kalaban, at nagpakita sa kanila ang Hawkmoth at nagbigay babala. Hinuli ni Ladybug ang paro-paro at napalayan niya ito. Ang mga tao ay pinalakpakan ang dalawa at tinawag silang mga bayani. Nagpatuloy ang dalawang bayani sa pakikipaglaban sa mga halimaw na pinadala ni Hawkmoth at ito ay kanilang hinuli. Dito nga ay sinabi ni Marinette kay Alia na nais niyang yayain maging partner si Adrian sa darating na party. Umipal na naman si Chloe at sinabi na sa kanya sasama si Adrian, ngunit pinatahimik lang ni Marinette ang bibig nito. Sinabi ni Marinette kay Kwami ang plano niya kay Adrian. Subalit naniniwala pa rin si Kwami na maghahasik ng kasamaan si Hawkmoth at kailangan hindi siya maging kalmado. Muling siyang nag-transform bilang Ladybug at handa muling makipaglaban at nakipagkita siya kay Cat Noir. Pumunta sila sa teatro na pagmamay-ari ng ina ni Adrian. Dito nga ay tumugtog si Cat Noir ng piano upang ipaalam ang nararamdaman niya para kay Ladybug. Subalit tinanggihan ang kanyang nararamdaman at sinabi ni Ladybug na may gusto siyang iba, kaya naman labis ang kalungkutan ni Adrian. Kinabukasan sa paaralan,
niyaya ni Marinette si Adrian sa darating na party, at sinabi ni Kwame na sundin nito ang puso niya. Dito nga ay inalok na ni Marinette si Adrian subalit tumanggi ito at sinabi na may mahal na siyang iba. Si Gabriel ay naiinip nang makita ang kanyang asawa, kaya naisip niyang siya na lamang ang gumawa ng kaguluhan kaya inutos niya sa Jem na sapian siya ng kapangyarihan nito. Sa oras na ito ay nagpalaganap na si Hawkmoth ng kasamaan sa lungsod kung saan ay gumawa siya ng pagkawasak. Maya-maya ay dumating na si Ladybug subalit hindi pa dumarating si Cat Noir. Dahil dito ay nahirapan si Ladybug na lumaban mag-isa, sinabi naman ni Hans na kailangan na ni Adrian umalis bago pa mahuli ang lahat, kaya agad na nag-transform siya bilang Cat Noir at mabilis na umalis. Sinabi ni Ladybug na kailangan nilang magtulungan subalit hindi nakinig si Cat Noir at siya ang sumugod mag-isa. Inatake niya si Hawkmoth ngunit masyado itong malakas para sa kanya. Gumuho ang tower at kasabay nitong nahulog si Cat Noir. Agad na pinuntahan ni Ladybug si Cat Noir upang iligtas. Gayunpaman dahil sa pagkahina ni Cat Noir ay walang nagawa si Ladybug upang labanan si Hawkmoth. Dahil dito kinuha niya ang gem na si Kwame at nagbigay ito sa kanya ng lakas. Sinubukan din niyang kunin ang gem ni Cat Noir subalit dito na niya nakita na anak niya pala ito, kaya napagpasya niya na bitawan ang itim na kapangyarihan at pakawalan ang pagbabalik ng kanyang asawa para sa kanyang anak. Bumalik siya sa tunay niyang anyo at sinabi sa kanyang anak na nais lamang niya maibalik ang ina nito at mabuo muli ang kanilang pamilya, kaya agad niyang niyakap ang anak niya na pinapakita na mas mahalaga pa rin ang pamilya at pagmamahal. Hinarap ni Ladybug ang mga tao at sinabi na magiging mapayapa na muli ang kanilang bayan. Gamit ang kanyang kapangyarihan binalik niya ang dating anyo ng bayan at muli niyang isinaayos ito. Sa pagdating ng party, nagkita sina Marinette at Adrian at ibinunyag ni Marinette na siya si Ladybug. Dahil dito ay naging masaya sila ng puno ng pagmamahal. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.